Kabanata 1201. Katulad ito kay Gerald na nakasuot ng bulletproof vest. Habang pinapayagan itong manatili kay Gerald na hindi nasaktan, ang ibang mga partido ay hindi makakalapit sa kanya, na nagresulta sa nasaktan sila. Bagaman malutas ang problema ng kabilang partido kung may pasok ang vest na iyon, sa sandaling nangyari iyon, tiyak na si Gerald ang susunod na masasaktan. Ito ang dahilan kung bakit palaging itinatago niya ang kanyang emosyon sa loob ng kanyang puso. Naniniwala siya na ang oras ay ang pinakamahusay na gamot upang pagalingin ang rancor, at pagkatapos ng mahabang panahon, ang lahat ay mawawala lamang. Inalis ang mga saloobin, pagkatapos ay binago ni Gerald ang paksa sa pamamagitan ng pagtatanong, nakikita ko. Paano ang tungkol sa aking kaibigan, Zeno? Kumusta siya? Panipi. Noong bumalik ako upang maghiganti laban kay Jet, naaalala ko na ang mga model ay inagaw ang karamihan sa buhay na pang-ekonomiya ni Mayberry. Habang nalalaman ko na si Yol ay nagtapos sa pagpapahirap hanggang sa puntong naging isang pulubi, narinig ko lang ang balita tungkol sa hindi masyadong mahusay na pagganap ng sasakyan ni Zeno noon. Nakalulungkot, wala akong oras o lakas na mag-alala sa maraming mga bagay sa oras. Dagdag ni Gerald. Oo, nais kong pag-usapan din iyon. Noon, si Jet ay labis na galit sa anumang kapital o koneksyon na nauugnay sa iyo. Siyempre, walang kitaliwasan si Zeno. Hindi lamang ang kanyang kumpanya ang nawasak ni Jet, ngunit ang *** na iyon ay umarkila pa ng mga tao upang patayin siya. Sa kabutihang palad, si Zeno ay medyo matalino, kaya nagawa niyang isama ang kasintahan at makatakas bago pa siya patayin ni Jet. Anuman, sa sandaling nakitungo si Jet, bumalik ako sa Mayberry at nagsimulang maayos muli ang mga bagay. Nako, pagdating kay Zeno, kahit na nagtanong sa kung saan-saan, wala akong nakitang mga bakas kung saan siya maaaring makapunta, hanggang sa araw na ito. Sagot ni Zack sabay buntong hininga. Nakita ko, tila maraming mga problema pa rin ang nanatili mula sa pangyayaring iyon noon, sagot ni Gerald nang mapansin niyang wala siyang imik. Hindi nagtagal, dumating ang helikopter sa Mayberry. Sa sandaling si Gerald ay nasa loob ng mga hangganan ng lungsod, ang alindog ng Jade, na hawak-hawak niya, ay nagsimulang mag-vibrate, na gumagawan ng isang maliit na tunog na buzzing. Bilang ito ay naging, ang hula ni Master Ghost ay isang beses pa na naging sobrang katumpakan. Ang bato ng circumsite ay tunay na nasa Mayberry. Upang makita ang tukoy na lokasyon ng bato, gayunpaman, kailangan pa rin niyang maghanap para sa isa pang batang babae na may isang malakas na pangangatawan. Ayon sa sinabi ni G. Ghost, ang ibang tao ay matatagpuan sa Mayberry. Alam na alam ni Gerald na kumikiliti rin ang oras. Hindi magtatagal bago dumating ang kalagitnaan ng buwan, at kung nabigo siya upang maisakatuparan ang kanyang gawain bago pa man, alam niyang hindi niya maitatago ang pabango sa kanya ng mas matagal, kahit na may dugo. Kung mangyari ang senaryong iyon, tiyak na hahabol siya ni K.E. na kaagad na magiging sanhi ng lahat ng trabahong nagawa niya sa mga nakaraang araw na naging walang silbi. Sa pag-iisip na iyon, hindi na naglakas loob si Gerald. Pinag-uusapan kung saan, bababa ako sa oras na bumalik ako sa Mayberry dahil sa ilang mga kadahilanan. Anuman, ikaw at ang iba pa ay dapat kumilos tulad ng dati mong ginagawa. Sabi ni Gerald habang nakatingin kay Zack. Tulad ng kung paano niya matatagpuan ang Condrite, kailangan ni Gerald na tumingin kahit saan upang makita ang ibang tao na may isang malakas na pangangatawan. Alam na alam din niya na hindi niya mahahanap ang nasabing tao sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa iba. Gayun din, aling lugar sa loob ng Mayberry ang karaniwang masikip ng mga kababaihan? Tanong ni Gerald. Kaya, kung ito ay isang lugar na puno ng mga batang babae, ang unibersidad ay tiyak na iyong pinakamahusay na mapagpipilian. Sa totoo lang, ngayong tinanong mo ako niyan, maaaring mayroong isang mas mahusay na pagpipilian. Kita mo, kasalukuyang may isang pag-andar sa Wayfair Mountain Entertainment. Si Felicity at maraming iba pang mga kilalang tao ay nagsushoot ng pelikula doon. Bilang isang resulta, maraming mga kababaihan, mula sa buong mundo, ay patuloy na damadami sa lugar na iyon upang panoorin silang kunan ng larawan ang kanilang mga eksena. Kung ito ay isang lugar na may maraming mga kababaihan na gusto mo, pagkatapos Wayfair Mountain Entertainment ay ang perpektong lugar upang pumunta. Panipi, napakahusay.
Sa pamamagitan nito, sumakay ang helikopter at direktang lumipad patungo sa Wayfair Mountain Entertainment. Upang maakit ang mas maraming kababaihan doon, alam na alam ni Gerald na ang pagkuha ng mas maraming kilalang tao ay tiyak na gagawa ng trick. Sa pag-iisip na iyon, sinabi niya kay Zack na magsimulang makipag-ugnay sa mga gwapo at mabuting lalaki na lumapit sa Wayfair Mountain Entertainment. Upang matiyak na mahuhulog ng mga kilalang tao ang anumang ginagawa nila at agad na lumapit, nangako rin si Gerald na bibigyan sila ng 10 beses na mas malaki kaysa sa karaniwang ginagawa nila. Naturally, nagawa iyon ng trick at maya-maya lang, nagsimulang masiksik ang buong lungsod sa mga tagahanga mula sa buong mundo. Sa sandaling may sapat na mga kababaihan sa paligid, nagsimulang dahan-dahan si Gerald sa paglalakad pataas at pababa sa Wayfair Mountain Entertainment. Tinitiyak na maingat na i-scan ang mga kababaihan upang makita kung ang alinman sa kanila ay may partikular na malalakas na mga katawan. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, kahit dumating ang tanghali, wala pa rin siyang maramdaman na angkop sa sinumang angkop. Sa wakas, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na naglalakad patungo sa lugar sa likod ng bundok, kung saan naruroon ang ilan sa mga cast at crew. Sa hitsura nito, katatapos lamang nila ang kanilang pagbaril at handa na silang umalis sa trabaho. Hindi nagtagal bago ang isang napakagandang babae ay nakuha ang atensyon ni Gerald, at nang makita siya, hindi niya mapigil ang mapangiti. Ang babaeng pinag-uusapan ay walang iba kundi si Felicity. Sa narinig ni Gerald, matapos na sumikat si Felicity, natapos siya sa paglalagay ng 2 drama na medyo matagumpay. Hindi lamang iyon, ngunit naging aktibo rin siya sa screen. Anuman, ngayon na siya ay nakapagtrabaho, napansin ni Gerald na nakasuot siya ng mga headphone habang ang iba ay nagsimulang maghatid sa kanya. Kabanata 12:02. Ang mga nagsisilbi kay Felicity ay nagpatuloy sa pagsunod sa kanya nang magsimula silang magtungo sa isang pribadong silid sa loob ng Wayfair Mountain Entertainment. Felicity, sigaw ni Gerald, kahit konti lang ang tila naririnig ang sigaw niya. Paglingon sa kanya, ang isa sa mga extra pagkatapos ay sumigaw pabalik, "Hoy, ngayon!" Maraming tao ang pumupunta upang makita ang Felicity araw-araw na alam mo. Sino sa tingin mo kahit sino ka? Pumila ng maayos tulad ng natitira sa kanila. Panipi, narinig iyon, hindi mapigilan ni Gerald na iling ang kanyang ulo ng isang mapait na ngiti. Sinubukan lang niyang abutin siya mula nang maramdaman niya na bahagya siyang naramdaman na makapagtagpo ulit sa isang dating kakilala niya. Samantala, ang manager ni Felicity ay nagdadala ng isang stack ng tila mga script habang sinabi niya, narito ang isang script na isinulat ng isang manunulat sa internet na pinangalan ng 2 Years is Body, Miss Nelson. Ito ay tungkol sa isang natalo na bumangon sa katanyagan sa sandaling siya ay maging isang mayamang tagapagmana. Nakipag-ugnay na ako sa kanya sa pamamagitan ng line, at baka kung interesado ka na tingnan ito. Panipi, sumilip sa mga script, simpleng nagpout si Felicity bago sumagot, kalimutan lamang ito sa ngayon at itapon ito. Wala talaga akong oras o lakas upang pansinin ito sa ngayon. Gusto ko lang makapagpahinga ng mabuti sandali. Panipi, kasunod nito, pumasok si Felicity sa kanyang silid, at ang tagapamahala, na hindi talaga masabi matapos marinig iyon, ay umalis na lamang. Pagkasara ng pinto sa likuran niya, natagpuan ni Felicity ang sarili na umuungol ng mahabang buntong hininga. Habang ang pagunlad sa taong iyon ay mabilis na nawala at sa wakas ay nagawa niyang makamit ang kanyang panghabang buhay na hangarin, naramdaman pa rin ni Felicity na mayroong isang bagay na kulang sa kanyang buhay. Hindi mahalaga kung magkano ang nakuha niya, hindi niya basta pakiramdam na masaya sa ilang kadahilanan. Anuman, aalisin lamang niya ang kanyang makeup at maligo ng bigla, nahuli niya ang isang usok ng sigarilyo sa kanyang silid. Si Felicity, para sa isa, ay hindi kailanman naninigarilyo, na kung saan ay kung bakit ang halimuyak ay malinaw sa kanya. Sa sandaling iyon, ang mga pintuan ng kabeta sa kanyang silid ay bumukas, at palabas ng isang malaki-bellied, kalbo, nasa edad na lalaki na may suot ng isang suit at isang pares ng sapatos na pangkatad. Tumatawa ng kabastusan, ang mga mantsa ng nikotina sa kanyang mga ngipin ay malinaw sa araw. Ikaw, Chairman Zabka, sigaw ni Felicity habang agad na nagsisimulang umatras ng ilang hakbang. Ang isa na kasalukuyang nakatayo sa harap niya ay nagpunta sa pangalan na Tagapangulo Zabka. Habang siya ay ang kanyang sponsor, siya ay palaging binigyan ng kakaibang hitsura bago ito.
Ngayon na siya ay sapat na matapang upang itago sa kanyang silid, madaling masabi ni Felicity kung ano talaga ang gusto niya mula sa kanya. Ngayon ay malapit na sa pintuan, agad na tumakbo si Felicity dito upang siya ay makatakas. Nako, si Chairman Zabka ay mas mabilis kaysa sa kanya. Humawak sa braso niya, bahagyang nagbigay ng anumang oras si Chairman Zabka para sumigaw si Felicity nang mabilis niyang pinalamanan ng puting tela ang bibig ni Felicity. Bagaman tinangka niyang magpumiglas na malaya, naramdaman ni Felicity ang kanyang katawan na lalong hamina at hamina. Sigurado akong matagal mo nang alam ang tungkol sa aking nararamdaman para sa iyo, Felicity. Ngunit bakit mo pa ako iniiwasan? Inaasam kita para sa mga gabi sa pagtatapos, alam mo. Hindi ko na talaga kaya. Sabi ni Chairman Zabka habang hinahagis niya si Felicity sa kama. Hindi. Sagot ng enfeebled na si Felicity habang nagpatuloy sa pagsubok na pakikibaka upang hindi ito magawa. Huwag mag-alala, i-video ko kung ano ang susunod nating gagawin sa matinding detalye. Hanggat makinig ka sa akin ng masunurin at paglilingkuran ako ng maayos, hindi ko may post ang video sa net. Kung hindi mo, kaya, sabihin na lang natin na magiging mas sikat ka pa. Hahaha, binalaan si Chairman Zabka bago tumawa ng paiya. Ang lahat ay perpektong naiplano. Hindi lamang siya naghintay ng matagal sa aparador ni Felicity upang magawa ito, ngunit nagutos din siya sa isang tao na mag-set up ng mga kagamitan sa pagbaril sa kanyang silid. Alam na walang makakapigil sa kanya ngayon, nagsimula nang maghubad si Chairman Zabka sa halip na nagbabanta. Kinuha lang niya ang pantalon niya nang may marinig siyang sumisigaw, "Mag-pose ka, Chairman Zabka." Siyempre, sagot ni Zabka na wala sa ugali habang agad siyang lumingon upang mag-pose. Gayunpaman, di nagtagal, nagsimula nang lumaki ang kanyang mga mata nang kumuraj ang kanyang katawan sa lugar. Panipi tuldok tuldok tuldok. Sino? Sino ka ba? Paano ka pa napasok dito? Panipi. Kabanata 1203. Sa paningin ng taong kasalukuyang nakatayo sa pintuan kasama ang dalawang itim na angkop na mga bodyguard sa likuran niya, na parehong may hawak na mga video camera, agad ding dumulas muli si Desmond Zabka sa kanyang damit. Sa sasabihin ni Desmond, ang dalawang tanod ay tila higit na propesyonal kaysa sa mga di-asterisk man na litratista sa kanyang tauhan. Kung sa bagay, wala siyang narinig na mga yabag. Hell, ni hindi niya narinig ang pagbukas ng pinto. Tapos na ako para, tiyak na nakuha nila ang lahat ng nagawa ko kanina sa tape. Kung ang kuha ng kuha ay kumalat sa paligid kung gayon ang nasa likuran na eksena ng Felicity ay tiyak na babali ang lahat ng aking mga limbs. Kudlit, si Zabka ay hindi natatakot na gawin ang kanyang sariling recording dahil alam niyang maaari niya itong laging manipulahin ng sapat upang gawin ang manakit sa kanya na parang hindi siya iyon. Kung ang mga bagay ay nawala alinsunod sa plano, maaari pa niya itong gamitin upang bantiin si Felicity. Gaano katagal ang iyong plano sa paggawa ng pelikula, ikaw *starred? Nakakuha ka ng isang death wish o kung ano? Para kanino ka nagtatrabaho? Kunot noo ni Desmond habang sinubukan niya kaagad ang pagsabog sa kanila upang agawin ang mga kamera. Gayunpaman, ang kailangan lamang ay isang solong sipa mula sa isa sa mga tanod upang may padala ang lalaki, na may bigat na 100 kilo, na lumilipad pabalik sa silid at sinira ang mesa sa pagbibihis. Matapos mapanood ang salamin ay nawasak sa epekto ni Zabka, tinanong ni Gerald, "Tapos na ba kayong mag-shot ng video?" "Oo, G. Crawford." Sabay na sagot ng magkabilang bantay. "Pagkatapos ay gawin mo ang paghahanda." Matapos tumango at yumuko ng bahagya kay Gerald, pareho sila saka nagmamadaling lumabas ng silid. Tungkol kay Felicity, ang pangalawa ay napagtanto niya na si Gerald ang nagligtas sa kanya, tuwang-tuwa siya na halos maiyak siya. Kahit na hindi siya makagalaw, ang kanyang isipan ay sa wakas ay may kagaan na ngayon. Ikaw ay *starred. Plano mo ba akong bantain? Sabihin mo lang sa akin kung gaano mo na gusto. Sa totoo lang, bago mo sabihin ang anumang bagay, sasabihin ko sa iyo ngayon na mayroon akong maraming malalakas na koneksyon sa Mayberry. Dahil pakiramdam ko ay mapagbigay, babayaran kita ng $15,000 upang matanggal ang video na iyon. Kung tatanggapin mo, isasaalang-alang ko ang insidente ngayon na hindi kailanman nangyari. Kung pinili mo na hindi tanggapin, gayunpaman. Bueno, huwag mo akong sisihin sa kung ano ang susunod na mangyayari sa iyo.
Binalaan si Desmond habang medyo mahinahon siyang nagsimulang mag-ilaw ng sigarilyo. Ang pagiging kasangkot sa lipunan ng napakatagal, si Desmond ay nakakita na ng marami at nakakuha ng kaunting pananaw sa kung paano pinatatakbo ang mundo. Mula sa kanyang mga nakaraang karanasan, alam niya na maaari lang siyang sumuhol ng mga paparazzi na tulad nito upang mapayapa ang mga ito. Kapag na-delete na nila ang mga larawan o footage, magpapadala lang si Zabka ng isang tao upang palihim na patayin sila. Walang makakaalam kung ano ang nangyari, at ipagpapatuloy lamang niya ang pamumuhay ng kanyang buhay tulad ng dati niyang ginagawa. Sa sandaling iyon, narinig ni Desmond ang pamilyar na muffled na tunog ng isang walkie-talkie na nagsasabing, "Nasa baba kami, G. Crawford." Ang lahat ay handa ng mabuti. Panipi, dinala ang walkie-talkie sa kanyang bibig. Pagkatapos ay sumagot si Gerald, "Sige, bilisan mo yan. Siguraduhin na hindi lumikha ng isang kaguluhan." Panipi, panoorin habang itinapon ni Gerald ang walkie-talkie, sinabi ng tuliro na si Desmond na, "Ano ang ibig mong sabihin, gawin itong mabilis. Nakikinig ka ba sa sinabi ko kanina? Ang $15,000 ay masyadong maliit para sa iyo. Kanino ka pa nagtatrabaho? Bigyan mo ako ng iyong pangalan." Panipi, matapos tignan ang pag-uugali ni Gerald ng ilang sandali, maramdaman ni Desmond ang kanyang kumpiyansa na dahan-dahang lumubog, sinabi sa kanya ng kanyang gat na masamang balita si Gerald. Panipi, tuldok. "Alam mo, may isang matarik na bangin sa labas mismo ng bintana, alam mo." Masiglang sabi ni Gerald. Panipi, tuldok. Anong balak mong gawin?" Sagot ni Desmond habang nakatingin siya kay Gerald habang nanginginig sa buong paligid. "Kita mo, ginulo mo ang maling babae. Siya ang aking kaklase at kaibigan, alam mo. At minsan akong nanumpa na gagawin ko ang sinumang maglakas loob na saktan ang mga malalapit sa akin na magbayad ng isang mabigat na presyo. Sa nasabing iyon, sisiguraduhin kong magsisisi ka sa pagsilang." Ungol ni Gerald habang nakatitig kay Dylan, malinaw na masasalamin sa kanyang mga mata ang kanyang pagpatay. Napakalaki ng layunin ng pagpatay kay Gerald na nadama ni Desmond na parang siya ay itinapon lamang sa isang nagyayelong piitan. Nanginginig palalo na habang ang ginaw pagkatapos ng paglamig ay tumakbo sa kanyang gulugod, pagkatapos ay sumigaw si Desmond, "How dare you? Mabuti kang magsaliksik ka pa tungkol sa kung gaano ako nakakaimpluwensya sa lungsod na ito. Mayroon akong pinakamakapangyarihang koneksyon sa Mayberry at nagmamay-ari ako ng walang katapusang lakas dito, alam mo." Panipi, ngayon alam na hindi ginagawa ni Gerald ang lahat ng ito dahil lamang sa pera o upang mangolekta ng katibayan para sa makatas na tsismis, takot na takot si Desmond na halos mawalan siya ng kontrol sa kanyang pantog. Kabanata 1204, kahit na, alam ang tungkol sa lahat ng ito ngayon ay medyo huli na para kay Desmond. Hinawakan siya sa leeg, saka itinaas ni Gerald si Desmond, hanggang sa hindi mahawakan ng kanyang mga paa ang lupa, bago siya itapon sa silid. Naturally, ang mga tanod mula sa una ay mabilis na alagaan siya mula sa puntong iyon pataas. Nang magawa iyon, isinalansad ni Gerald ang isang stick ng insenso mula sa kanyang manggas, sinindi ito, at sinimulang hayaang si Felicity sa pabango nito. Habang ginagawa ito ni Gerald, naalala niya kung paano nagsimula ang lahat sa una. Kakatok lang sana siya sa pinto ni Felicity kanina, nakarinig siya ng mga kakaibang ingay na nagmumula sa loob. Hindi nagtagal para mapagtanto niya kung ano ang nangyayari sa loob, at kahit na ang kanyang nakamamatay na hangarin ay agad na sumabog sa sandaling iyon, mabilis na pinakalma ni Gerald ang kanyang sarili. Kung sabagay, alam niya na hindi siya maaaring kumilos ng sobrang walang ingat ngayon na bumalik siya sa Mayberry. Ito ang dahilan kung bakit mabilis niyang naayos ang mga pangyayaring naganap. Anuman, sa lalong madaling panahon natagpuan ni Felicity ang kanyang sarili na mas mahusay ang pakiramdam matapos na amoy ang insenso ni Gerald. Sa sandaling nawala ang kahinaan, agad siyang naupo ng masigla at niyakap si Gerald bago sinabi, "Salamat sa Diyos nandito ka, Gerald. Ako, takot na takot ako ngayon lang." Sa totoo lang, takot na takot si Felicity sa pag-iisip na panaginip lamang ang lahat. Nakapagtuluyan na siyang nagising, ang taong pinanabakan niya, sa sobrang haba ng mawala. Mabuti ang lahat ngayon. Gayun din, ikaw ay isa ng mahusay na tanyag na tao, hindi ba? Paano ka magiging pabaya at walang kaunting mga tanod kasama mo sa lahat ng oras?
Sagot ni Gerald na may bahagyang mapait ng ngiti. Kaya, dahil si Chairman Lyle at marami pang iba ay palaging nag-aalaga sa akin, nagkaroon ako ng palagay na walang sinumang talagang susubukan akong iframe. Inaamin ko, napakasama ko rin. Ngunit sapat na tungkol sa akin. Kailan? Kailan ka bumalik, Gerald? Hinanap ka namin ni Naomi ng pangalawang narinig. Namin na nawala ka, alam mo. At sa kalaunan ay humantong sa. Ang pangungusap ni Felicity ay dahan-daang napunta, na tila naaalala ang isang nakakatakot. Hindi na kailangang i-detalye ang tungkol doon. Lahat ng ito ay nasa nakaraan ngayon. Ang mahalaga ay ligtas at maayos tayo ngayon. Ang ganda, di ba? Sagot ni Gerald habang nakatingin sa kanya ng isang banayad ng ngiti. Panipi tuldok. Yeah, speaking of which, Gerald, bumalik ka ba sa Mayberry para makita lang ako? Tanong ni Felicity sa lamambat na tono. Kahit na alam niya na ang sagot ay marahil ay magiging hindi pa rin, nadama pa rin ng babaeng hinawakan ang pagnanasang itanong ang katanungang iyon. Pagkatapos ng lahat, sino ang nakakaalam? Maaaring magkaroon ng isang pagkakataon na ito talaga ang kaso. Panipi tuldok. Medyo, sagot ni Gerald, na ang totoo. Habang nais niyang makipagtagpo sa kanya maaga o huli, hindi siya bumalik sa Mayberry upang makita lamang siya. Ang kanyang pangunahing layunin ay pa rin upang makahanap ng isa pang batang babae na may isang malakas na pangangatawan-katawan, pagkatapos ng lahat. Bukod, nagpaplano din siyang bisitahin ang iba pa niyang mga dating kakilala. Anuman, siya sa lahat ng mga tao ang higit na nakakaalam kaysa gumamit ng mga hindi siguradong mga salita upang suyuan siya. Narinig iyon, isang bakas ng pagkabigo ang makikita sa mukha ni Felicity habang sinabi niya, "Kita ko." Anuman, natutuwa akong makita na ligtas ka at maayos. Panipi, pinag-uusapan kung alin, kamusta si Noemi, kamakailan. Alam kong naging abala ka sa pag-shoot ng pelikula dito sa Mayberry, ngunit nakipag-ugnay ka na ba sa kanya habang narito ka? Tanong ni Gerald. Naomi, oh, nakipag-ugnay kami kamakailan lamang, talaga. Kailangan naming gamitin ang paaralan na tinuturo niya upang mag-shoot ng ilang mga eksena, kita nyo. Pinayagan pa ng direktor ang ilang mag-aaral sa kanyang klase na kumilos sa amin. Gayunpaman, kahit na pinag-isipan kong tanungin si Noemi na manatili sa tabi ko, pinigilan ko matapos marinig kung gaano siya nasisiyahan sa kanyang trabaho ngayon. Pinag-uusapan kung alin, sigurado akong nahulaan mo na ito sa ngayon, ngunit siya ay isang guro na, alam mo. Bumili pa nga siya ng bahay para sa kanya at ng kanyang ina malapit sa paaralan. Paliwanag ni Felicity. Alam ko iyon, sagot ni Gerald na tango. Mabuting malaman iyon. Pa rin, nagtataka ako kung may kamalayan ka sa mga kaguluhan na kasalukuyan niyang kinakaharap. Kahit na 2 araw na lamang, tumanggi siyang lumabas upang mananghalian kasama ko, na sinasabi na siya ay abala. Bagaman hindi ito gaanong tunog, dati pa siyang palaging sumasang-ayon sa aking mga paanyaya sa tanghalian. Nang tanungin ko siya kung ano ang problema, manahimik lang siya at nagtatampo. Sabi ni Felicity habang hinihimas ang buhok bago binuhusan ng isang basong tubig si Gerald. Oh, ganoon ba? May kikipagtagpo muna ako sa kanya pagkatapos. Samantala, dapat mong makuha ang natitirang nararapat sa iyo. Alam mo, balak kong bumalik sa Mayberry University bukas. Kung interesado ka, maaari tayong magtungo roon. Panipi. O syempre, sagot ni Felicity, labis na natuwa. Matapos marinig kung gaano kaawa-awa si Noemi, naisip agad ni Gerald na dalawin din siya. Ang katotohanan na nanatili siyang malapit sa isang paaralan ay naging posible para sa kanya na pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Kailangan pa niyang maghanap ng ibang babae na may malakas na pangangatawan, kung tutuusin, at kung saan mas mahusay na makahanap ng maraming kababaihan kaysa sa isang paaralan. Isang perpektong pagkakataon. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay iniwan ni Gerald ang Wayfarer Mountain Entertainment sa kanyang Lamborghini upang makipagkita kay Naomi. Kabanata 1205. Ang Mayberry First High School ang pangalan ng paaralan na kasalukuyang itinuturo ni Noemi. Dito rin siya nakatira malapit. Matapos makuha ang mga direksyon mula kay Felicity, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na makakarating sa mga pintuang harapan ng isang maliit na kapitbahayan na mukhang bago pa rin. Sa sobrang pagkakataon, nakita din niya si Noemi, na may ilang mga grocery sa mga braso,
doon. Gayunpaman, isang babae at isang lalaki ang tila nakikipag-usap sa kanya habang ang trio ay lumakad pa sa kapitbahayan. Ang tao mismo ay mayroong isang notebook at panulat sa kamay, tila nagtatala ng mga detalye sa tuwing nagsasalita si Nomi. Mula sa nag-iisa lamang, maaaring mapagpasyahan ni Gerald na silang dalawa ay mga opisyal ng pulisya na nakasuot ng regular na damit. Ano sa mundo ang maaaring nangyari? Napaisip si Gerald sa kanyang sarili habang nagpatuloy sa panunood sa kanila na nagtatanong kay Noemi tungkol sa kung ano. Habang pinananatili niya ang isang ligtas na distansya mula sa trio sa kanyang kotse, tinitiyak ni Gerald na patuloy na magbabantay para sa anumang mga kababaihan na may partikular na malakas na mga pisikal na yin. Hindi nagtagal, nanood si Gerald habang ang dalawang opisyal ng pulisya ay nakipagkamay sa kay Noemi, na tila tapos na ang pagtatanong sa kanya, bago magmaneho patungo sa direksyon ng Mayberry First High School na hindi masyadong matatagpuan. Si Noemi mismo ay tila nabigo ng patuloy sa pagdadala ng mga sangkap pabalik sa kanyang bahay. Nakatingin sa kanya ngayon, naisip ni Gerald kung paano ito higit sa isang taon mula nang huli siyang mabangga. Bagaman pinananatili pa rin niya ang kanyang mahabang buhok at patas na balat, si Noemi ay isang guro na at maaaring moari ni Gerald ang isang intelektual na akit, pati na rin ang higit na kapanahunan, mula sa kanya na wala pa sa huling pagkakakilala nila. Ngayong nag-iisa na naman siya, si Gerald ay nagmaneho palapit sa kanya bago pinindot ng bahagya ang kanyang sungay. Narinig iyon, lumingon si Noemi upang tumingin sa marangyang mukhang kotse na kasalukuyang dahan-daang bumubuntot sa kanya. Bilang isang pahiwatig ng kawalan ng pasensya na samilaw sa kanyang mga mata, simpleng sinimulan ni Noemi ang pagbilis ng kanyang lakad. Labis niyang kinamumuhian ang mga ganitong uri ng mayamang tagapagmana ng playboy na ipinapalagay na mas malaki sila kaysa sa iba dahil lamang sa mas mayaman sila. Napakadiri. Nang makita ang reaksyon nito, hindi mapigilan ni Gerald na tumawa habang nagpatuloy sa pagsunod sa kanya. Sa ilang mga punto, naabutan ni Gerald ang dalaga bago ihinto ang kanyang sasakyan sa harapan niya. Narinig na muli siyang nagbusina ng kanyang sasakyan, hinarap siya ni Noemi pabalik sa sasakyan bago sumiksik, "Galit ka ba? Mawala na, panipi." Dahil ang tulad ng isang marangyang mukhang kotse ay naroon, natural para sa mga nasa paligid ang maakit sa eksena. Sa katunayan, maraming kababaihan ang naglalakad palapit upang mag-snap ng mga larawan ng kotse. Kahit na ang natitira ay namamangha, si Noemi ay hindi gaanong humanga sa individual na nagmamaneho ng kotse. Sa totoo lang, ang nag-iisa lang na tama ang ginagawa ng driver, ay ang pagangat ng kanyang ulo. Pagulong sa bintana ng kotse, nakangiting tiningnan ni Gerald si Noemi bago nagtanong, Ngayon, kailangan pa ba ng ganoong masamang ugali?" Nang marinig ang pamilyar na boses na iyon, biglang nagsimulang manginig si Noemi. Ang tinig na iyon, ginawa niya ang kanyang pag-aalinlangan sa isang segundo kung siya ba ay tunay na gising o nangangarap lamang ng lahat ng ito. Pakiramdam niya ay naninigas ang kanyang puso, naisip ni Noemi sa kanyang sarili. Maaaring mali lang ang narinig ko. Dahan-dahan na lumingon upang makita para sa kanyang sarili. Natagpuan ni Noemi ang kanyang sarili na kumalas ang kanyang mahigpit na pagkakahawak at hinuhulog ang lahat ng mga grocery na nasa kamay niya. Kahit na ang pinakamahabang hindi umiyak ang batang babae, handa na siyang ibaluktot ang kanyang puso. Mahal na miss niya si Gerald bawat solong araw mula sa pagkakataong iniwan niya siya 1 taon at kalahati na ang nakakalipas. Patuloy na naghahangad na marinig muli ang pamilyar na boses, madalas na naalala niya ang mga oras na una niyang nakilala si Gerald pabalik sa unibersidad. Dahil sa pagiging mabuting tao na may mabait na puso, nabuo na siya ng crush sa kanya. Hanggang ngayon. Ano pa, mayroon lamang isang espesyal na alindog sa kanya. Kahit na ang iba sa unibersidad ay hindi kailanman nakatiis kay Gerald noon, palaging nahanap siya ni Naomi na napakatalino. Nakita niya ang lahat ng kanyang magagandang puntos sa loob niya nang hindi pinapanigan ang tungkol sa kung gaano siya kahirap noon. Medyo totoo lang, nagsisi pa rin siya na hindi siya nakaka-move on sa kanya noon. Kung ang dalawa sa kanila ay naging isang pares mula sa simula pa lamang, marahil ay hindi siya mapupuno ng sakit ng pagkawala sa kanya ngayon. Naiiling ang iniisip, sinabi ng ngayon na may pulang mata na si Noemi, Gerald, ikaw ba talaga iyan? Paglabas ng kotse, ngumiti siya habang nakatingin sa kanya bago sumagot, "Sino pa ako?"
Narinig iyon, hindi na napigilan ni Noemi ang sarili. Sumugod sa kanya, agad niya itong inakbayin. Kabanata 12:06. Dahil nabanggit na noon ni Gerald na ang kanyang kapalaran ay hindi pa napagpasyahan, madalas niyang naiisip ang sarili tungkol sa mga pinakapangit na sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit natutuwa siya na makita siya sa isang piraso ngayon. Noon, ang mga naninirahan sa kapitbahayan ay nagsisiksik na sa paligid ng duo habang pinapanood nila sa panibugho. Napakasarap yaman talaga, sigurado akong makakaya niya ang anumang nais niya. Sinabi ng isa sa mga kalalakihan sa karamihan na inggit. Napakalakas ng kanyang tinig na narinig ito ng isang babae, na pabalik mula sa isang lakad sa isang kalapit na park. Nakakaiba ang kanyang komento, napagtanto niya na ang isang malaking pulutong ay nabuo sa harap mismo ng kanyang bahay. Sa pakiramdam na may isang bagay na hindi tama, mabilis na tinahak niya ang karamihan sa tao at laking gulat niya nang makita na ang kanyang anak na babae, kasama ang ilang lalaki na ang likod ay nakaharap sa kanya, ang sentro ng lahat ng atensyon. Gayunpaman, ang mayamang tagapagmana ay tunay na may kakayahang. Ang ginawa lang niya ay ang sabihin ang ilang mga bagay sa kagandahang iyon upang makuha ang pagmamahal niya. Sinabi ng ibang tao mula sa loob ng karamihan ng tao. Narinig iyon, ungol ng babae. Ano, sa impresyon na ang kanyang anak na babae ay nabubuli. Pagkatapos ay sumugod siya at hinayla palayo si Noemi mula sa pagkakayakap ng estranghero habang dati, ikaw ay bansot. Alisin ang aking anak na babae. Panipi. Hindi niya alintana kung ang isang tao ay mayamang mana o hindi. Hanggat sinusubukan niyang samantalahin ang kanyang anak na babae, sisiguraduhin niyang makukuha sa isipan ng playboy na iyon. Ngayon makinig ka rito, ikaw. Sandali na natigilan nang makita niya kung sino ang taong niyakap ng kanyang anak na babae. Ang galit na mukha nito ay dahan-dahang naging sorpresa bago tuluyang natapos sa sarap. Gerald, ikaw ba talaga si Gerald? Tanong ng babae, halata ang pagkabigla niya sa boses. Sa katunayan ako, ginang. Tunay na matagal na mula nang huli kaming magkakilala. Nakangiting sagot ni Gerald. At dito ko naisip na may nang-aapi kay Naomi. Kaya, ngayon na alam ko kung sino ka, pumasok ka. Masayang sagot ng ina ni Naomi. Simula nang gumaling si Gerald sa kanyang karamdaman noon, ang biglaang pagbabago ng kanyang kalooban ay talagang walang sorpresa. Anuman, lahat silang tatlo ay pumasok sa bahay ni Noemi. Pagkapasok, inalagaan ng mabuti ng ina ni Naomi si Gerald at agad na tumungo upang lutuin ang mga sangkap na dinala ni Noemi sa bahay. Ayon sa kanyang ina, si Gerald ay kailangang manatili para sa isang lutong bahay na pagkain sa kanila anuman. Si Gerald mismo ay hindi sasabihin na hindi iyon, at simpleng umupo siya sa isang sofa, nakikipag-chat kay Naomi habang nagluluto ang kanyang ina sa kusina. Habang nakikipag-chat, tinanong ni Gerald ang tungkol sa dalawang tao na nakausap ni Noemi pabalik sa pasukan ng kapitbahayan. Napakamot sa likod ng kanyang ulo, ipinaliwanag ni Noemi, kung hindi mo ako paalalahanan tungkol dito, tiyak na nakalimutan ko na ito sa ngayon. Pinangako ko pa sa dalawa na magtutungo ako sa paaralan upang matulungan sila makapunta sa ilalim ng insidente sa sandaling dinala ko ang mga grocery sa bahay. Panipi, isang pangyayari. Anong nangyari? Tanong ni Gerald, napagtanto na ngayon na ang pangyayari, ay may kinalaman kay Noemi. Sa sandaling iyon, ang ina ni Noemi ay lumabas at sinabi, lahat ng ito ay dahil sa $30,000 na scholarship. Kita mo, hindi lamang si Naomi ang may posisyon ng isang guro sa klase, ngunit pinamamahalaan din niya ang mga iskolar ng mga nakatatandang mag-aaral. Ang bagay ay, lahat ng pera na iyon ay biglang nawala sa gabi bago ibigay ang pera ng scholarship. Tulad ng kung iyon ay hindi pa nakakagambala, isang babae na nagngangalang Yasmin Yalep ang patuloy na iginiit na si Noemi ang kumuha ng pera. Ang kanyang pangangatwiran ay biglang nakabili ng bahay si Noemi hindi nagtagal matapos na ninakaw ang pera. Panipi, kahit na ang paaralan ay paunang nais na harapin ang sitwasyon sa isang mababang kinapamamaraan, ang babaeng iyon ay iniulat ang kaso sa pulisya at iginiit na si Noemi ang may kagagawan. Iyon ang dahilan kung bakit siya hinahanap ng una ng mga opisyal. Galit na bulong ng ina ni Noemi. Sumusunod, pagkatapos ay idinagdag niya, sigurado akong alam mo na hindi si Noemi ng isang tao, tama ba Gerald? Pagkatapos ng lahat, kahit na ang iyong mga sakop ay patuloy na sumusubok na ibigay ang kanyang pera, hindi kailanman tanggap ni Noemi ang anuman sa mga ito.
Sa pag-iisip na iyan, bakit niya gugustuhin pa ang 30,000 dolyar na scholar? Panipi, ngunit syempre naniniwala ako sa kanya. Sagot ni Gerald sabay tango. Natutuwa akong sumasang-ayon ka, ngunit ang aking anak na babae dito. Alam mo, sinabi niya na handa siyang aminin lamang sa pagnanakaw ng pera at hayaan ang mga nakaraang lumipas. Pagbibigay lamang ng 30,000 dolyar para sa isang bagay na hindi niya nagawa. Wala sa relo ko. Walang paraan na pinapayagan ko ang Yasman na samantalahin siya ng ganito. Ungol ng ina na galit. Una muna, sino nga ba ang taong Yasman na ito? Tanong ni Gerald. Siya ang guro ng klase sa tabi mismo ng minahan. Nagseselos siya sa akin mula pa nang kunin ko ang posisyon niya sa grade na tinuturo niya. Wala man akong masabi dito nang magrekomenda ako na kumuha ng ang papel na ginagampanan sa panahon ng pagdiriwang ng mga pamagat na pang-akademiko. Gayunpaman, buong pagdudahan niya iyon at naniniwala na gumawa ako ng mga eskema upang agawin ang lahat sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, siya ay naging mapusok sa akin mula noon. Sagot ni Naomi sabay buntong hininga. Binubuli ka niya dahil ang asawa niya ay parehong makapangyarihan at may kakayahan. Bukod doon, bahagya ka ring may kasalanan sa pagiging banayad sa lahat ng oras. Ang ilang mga tao ay ganito lang, alam mo. Kung mas iginagalang mo siya, mas iisipin niya kung gaano ka kadaling. Binubuli. Sinabi ko na sa iyo na sabihin kay Chairman Lyle ang tungkol dito, ngunit tumanggi ka lang. Mayroon kaming suporta ni Gerald sa panig namin, alam mo ba? Ano pa ang kinakatakutan mo? Panipi tuldok. Mas makakabuti kung mas kaunti ang sinabi mo tungkol sa nanay na ito. Anuman, kailangan kong magtungo sa paaralan dahil hinihintay pa ako ng mga opisyal. Naisip mo bang maghintay dito sandali, Gerald? Tanong ni Noemi. Sa totoo lang, balak kong magtungo sa paaralan mo upang tumingin pa rin sa paligid. Magtabi lang tayo, sagot ni Gerald nang tumayo siya. Kabanata 12:07. Alam na alam ni Gerald ang pagkatao ni Noemi. Hanggat naisip niya na makakaya niyang malutas ang isang isyo, hindi lamang siya umaasa sa iba na tutulong sa kanya. Sa katunayan, tatanggi pa rin siya na humingi ng tulong sa iba, kahit na hindi niya malutas ang isyo sa huli. Alam din niya na marahil ay nagkakaroon siya ng pagkakasala tungkol sa paghingi para sa kanya, at siya namang, tulong ni Zack, matapos matanggap ang labis na pera niya sa huli nilang pagpupulong. Pero sa isang guro, kumikilos pa rin siya tulad ng isang uto na batang babae. Naisip ni Gerald sa sarili habang hinahatid niya si Noemi sa Mayberry First High School. Nang ay parada ang kanyang sasakyan sa pasukan, kapwa sila tumagal ng ilang hakbang papasok sa paaralan nang makita ng isang babaeng estudyante, dala ang isang backpack, si Noemi at sumigaw, Miss Milton. Kamusta? Mula sa kanyang pagbati, maliwanag na siya ay isa sa mga mag-aaral ni Noemi. Kahit na ang kanyang mga damit ay pinangalagaan ng maayos at ang kanyang mukha ay maganda, masasabi ni Gerald na ang batang babae ay bahagyang may kumpiyansa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi niya halos naglakas loob na itaas ang kanyang ulo habang nakikipag-usap sa iba. Habang pinagmamasdan siya, napansin din ni Gerald na ang kanyang backpack ay bahagyang napunit. Hindi ka pa nakakauwi, Sherry? Tanong ni Noemi sa isang medyo nababahala na tono. Matapos mas lalo pang mapababa ang kanyang ulo, sumagot si Sherry, sinabihan akong na manatili sa paaralan, Miss. Nagsulat na ako tungkol sa kung paano ka nanatili sa paaralan sa buong araw noong araw kahapon. Sinabi nila sa akin na maaaring ito ay ginamit bilang ebidensya. Humihingi talaga ako ng pasensya na hindi ako makakatulong ng marami, Miss Milton. Ngunit naniniwala ako na hindi ikaw ang kumuha ng pera. Panipi. Ang boses ni Sherry ay dahan daw ang lamambot, at sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, ang boses ng batang may luha na ngayon ay halos hindi marinig. Nakangiting banayad, sinabi ni Noemi, mabuti na, Sherry. Sinabi mo ang totoo at iyon lang ang mahalaga sa akin. Anuman, ang iyong mga resulta ay medyo nag-alangan ng huli. Malapit na sa oras para sa pangwakas na pagsusulit sa high school na alam mo. Mas ituon ang pansin at ibigay ang lahat, tama. Ngayon, medyo gumigabi na. Magmadali ka sa bahay, ngayon. Panipi. Matapos tapikin ang ulo, tumanggo muna si Sherry bago umalis ng paaralan. Habang pinapanood ni Naomi ang pagtakbo niya, iniwas ni Gerald ang tingin mula kay Sherry.
pinapayagan si Noemi na mapansin ang biglang pagkaseryoso sa kanyang mga mata. Siya ang pinaka-masunerang mag-aaral sa klase, alam mo. Napakasigasig niya pagdating sa pag-aaral din. Nang makita siya na masipag, lagi akong handang manatili sa paaralan upang turuan siya, gayunpaman, ito ay halos isang buwan na ang nakalipas nang biglang lumiko ang kanyang kalooban. Hindi ako sigurado kung ano ang nangyari, ngunit naimpluwensyahan nito ang kanyang mga resulta ng bahagyang negatibo bilang well. Sinabi ni Noemi, pag-aalala sa boses. Ang pag-aaral ay hindi lamang ang bagay na dapat mong ikabahala, alam mo. Kung sa palagay mo nararapat ito ng mag-aaral, kung gayon bilang isang guro, dapat kang mag-alala tungkol sa kanyang buhay din. Dapat mong tandaan kung mayroong anumang mga masakit na spot na tinatanggihan niyang pag-usapan, o kung may nangyari sa kanyang pamilya. Mga bagay na tulad niyan, alam mo. Sagot ni Gerald habang nakangiti kay Naomi. Halos katulad mo dati ay nagtrabaho ka bilang isang guro, sabi ni Naomi nang ibalik ang ngiti. Mayroon ako, ngunit wala kahit saan malapit sa antas ng iyong pag-aalay, syempre. Ako ay isang guro ng biology sa isang maikling panahon, ngunit muli, nagturo lamang ako sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat. Panipi, natuwa, simpleng napatawa si Noemi sa kanyang tugon, at hindi nagtagal, pareho silang nakarating sa punong guro. Bago pa man sila pumasok, gayunpaman, naririnig na ng pareho ang mga galit na sigaw ng isang babae mula sa loob ng tanggapan ng punong guro. Sinasabi ko sa iyo, mga opisyal, siya ang may kasalanan. Hindi mo talaga kailangang mag-imbestiga pa. Sumusumpa ako sa Diyos na walang ibang may kakayahang gawin ang gawa. Bukod, hindi lamang tayo mayroong isang patuto ngayon, ngunit mayroon din kaming material na katibayan. Ibig kong sabihin, tingnan mo lang ang bahay na binili lang niya para sa kanyang sarili. Kanina pa ako nagtataka kung paano siya napakapayag na biglang tinidor ng labis upang bilhin ang bahay na iyon. Sa wakas, natanto ko rin na nakatingin siya sa cash sa buong oras na ito. Ito ay ang kanyang plano sa buong oras na ito, sinasabi ko sa iyo. Kaya't muli, hindi na kailangang mag-imbestiga pa. Huli lang at ilayo mo na siya. Ay pakulong o barilin siya sa ulo, wala akong pakialam. Gawin mo lang ang kailangan mong gawin. Panipi, Miss Yalep, mangyaring manahimik ka. Kailangan ng matibay na ebidensya bago kami gumawa ng anumang bagay, sagot ng lalaking opisyal habang kapwa tumingin ang pulisya kay Yasmin. Sa sandaling iyon nang magpasya sina Gerald at Naomi na pumasok sa tanggapan ng punong guro. Nakatitig sa guro na tumingin sa edad na 24, naalala ni Gerald kung paano sinabi ni Noemi na ang asawa ni Yasmin ay may kakayahan. Habang si Naomi ay nakapasok lamang sa paaralan pagkatapos na makapasa sa opisyal na pagsusuri ng guro, si Yasmin ay binigyan lamang ng isang mahalagang posisyon sa paaralan sa sandaling siya ay hinikayat. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga kakayahan ni Yasmin at ni Noemi ay lalong nalalaman. Malinaw na mas dalubhasa si Noemi sa kanyang trabaho, hindi nakapagtataka kung bakit inabot ng punong guro ang mga pinakamahalagang gawain para harapin si Noemi. Alam na naging sanhi lamang ng pag-angat ng panibugho ni Yasmin. Kabanata 12:08, hindi lang nagseselos si Yasmin sa mga kakayahan din ni Naomi. Sa katunayan, lalo siyang naiinis sa katotohanang napili si Noemi na maging pinakamataas na kagandahan sa paaralan. Sa sandaling malaman niya ang tungkol doon, si Yasmin ay halos nagalit sa galit. Hanggat mayroon si Noemi, naramdaman ni Yasmin na palagi siyang mananatili sa kanyang anino. Manalo ka, hindi mo ba alam kung gaano kahuli? Halos pinagtataka mo ako kung ikaw ay takot na dumating dahil sa takot na mapakulong ka kaagad. Nagdala ka pa rin ng isang lalaki. Plano mo ba akong takutin sa kanya o kung ano? Tingnan mo lang kung gaano siya kaba. Sabi ni Yasmin kaagad mula sa paniki. Pinili lamang na huwag pansinin siya, sinimulang ipaliwanag ni Noemi ang kanyang pananaw sa mga opisyal at punong guro. Sa huli, hindi sila nakarating sa agarang conclusion. Sa nasabing iyon, sinabi sa kanila ng mga opisyal na marahil ay babalik muli sila kinabukasan. Sinabi din nila kay Noemi na maging handa sa lahat ng oras, na sinasabi na hanggat maaari silang makipag-ugnay sa kanya sa lahat ng oras, dapat siyang maging maayos. Sa sandaling umalis ang mga opisyal matapos itong sabihin, agad na lumingon si Yasmin kay Noemi bago sumigaw ng malamig, "Humph!
Kahit na walang agarang conclusion, sinisiguro ko sa iyo na ang insidente ay hindi magtatapos hanggat hindi nahuhuli ang salarin. At narito naisip ko na ikaw ay isang babae na may mabuting ugali bago ito. Upang isiping ninakaw mo talaga ang perang-pera. Wala ka bang konsensya? Ito ay talagang isang kamangha-mangha kung paano ka napiling maging pinakapambihirang guro sa una. Panipi, sa totoo lang, ikaw ng lahat ng mga tao ay dapat malaman kung ano ang eksaktong naganap. Pinakamahusay na mag-ingat ngayon. Huwag makakuha ng masyadong maraming problema o sa wakas ay nasasaktan mo ang iyong sarili sa halip. Pang-iinis ni Gerald habang masulyap ang tingin kay Yasmin. Biglang tinitigan ng ganyan, naramdaman ni Yasmin na namumutla siya ng bahagyang samubo. Mismong si Noemi ay nilinggan niya si Gerald na naguguluhan. Bakit niya sasabihin ang ganyan? Ipagpalagay ba niya na ninakaw ni Yasmin ang pera at inakusahan ako sa halip? Ngunit imposible iyon. Si Yasmin ay nasa isang paglalakbay sa negosyo nang nangyari ang insidente. Bukod sa, hindi niya rin namalayan na inilabas ko ang scholarship sa puntong iyon sa oras. Heck, hindi kahit alam ng aking ina noon. Sa pag-iisip na iyon, ako lang ang posibleng taong malaman ang tungkol dito. Ito ang dahilan kung bakit agad akong sinisi ni Yasmin, naisip ni Noemi sa sarili. Panipi tuldok. Ano ang ibig mong sabihin dito? Huwag makarating sa sobrang gulo o masasaktan ko ang sarili ko. Makinig, mas mabuti kung sasabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong sabihin doon, o hindi kita hahayaang umalis ka sa paaralan ng buhay. Sumagot si Yasmin, halata ang kanyang pagkabalisa sa kanyang tinig. Ay, sigurado akong alam mo ng eksakto kung ano ang ibig kong sabihin. Alinmang paraan, maghintay lamang tayo hanggang bukas. Ibabahagi ko ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito at sana ay may hindi matapos na umiiyak pagkatapos. Sabi ni Gerald habang inaakay si Naomi palabas ng opisina. Nang makaalis na sila, naging mabangis ang mga mata ni Yasmin nang umalis siya sa opisina at agad na nagsimulang tumawag sa telepono. Hubby, nahaharap ako sa ilang mga issue. Tumawag si Noemi sa ilang tao at mukhang ina-target niya ako. Anong gagawin ko? Tanong ni Yasmin. Huwag kang mag-alala, iimbestigahan ko ang kanyang background sa tamang oras na ito. Panipi, masarap pakinggan iyan. Ha, siguradong sisirain ko si Noemi sa oras na ito. Tungkol sa mag-aaral, mag-isip ng isang paraan upang mapanatili siyang tahimik at masunurin. Natutuwa ako na ang lahat ay nasa ilalim pa rin ng kontrol, sagot ni Yasmin sa isang masamang boses bago tumambay. Samantala, nasa sasakyan na niya sina Gerald at Naomi. Gayunpaman, hindi nagtagal bago napagtanto ni Noemi na hindi na sila uuwi sa kanyang tahanan. Gerald, saan tayo pupunta? Tanong ni Noemi. Kaya, tungkol sa mag-aaral mong iyon. Sherry, hindi ba? Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan siya nakatira? Ganting tanong ni Gerald. Ha, nais mong makilala si Sherry. Para sa anong dahilan? Masunurin siyang bata at nabigyan na siya ng bahagi ng patoto. Tinitiyak ko sa iyo na sinabi lang niya sa kanila ang totoo, at talagang inaasahan kong ginawa niya ito kaysa pumili na magsinungaling para lang ipagtanggol ako. Sa ganoong paraan, hindi niya may masyadong mabigat sa kanyang isipan. Sagot ni Noemi, nako, masasabi kong masunurin siya. Gayunpaman, maaari ko ring sabihin na nakaharap siya sa isa pang isyo, isang napaka-nakakagambala na iyon. Kung hindi tayo kikilos ng mabilis ay maaring mapunta siya sa isang walang katapusang kalaliman. Kaya muli, saan siya nakatira? Panipi, Kabanata 1209. Hindi naging estranghero si Gerald sa pagbabasa. Hanggat ang pagsasanay ng isang tao ay mas mababa kaysa sa kanya, nakita niya kung ano ang iniisip ng taong iyon mula sa isang simpleng sulyap lamang. Sinabi nito, nang mas maaga niyang mabangga si Sherry, napag-alaman niya ang tungkol sa katotohanan tungkol sa insidente. Si Yasmin ay tunay na isang masamang babae na may pinakamasamang puso. Kung sa bagay, sa nalaman ni Gerald, ang kamatayan ay wala sa mesa ng magselos ang babaeng iyon. Sa takot na may mangyari kay Sherry, nais ni Gerald na dalhin siya ni Naomi sa kanya. Mula sa nabasa ni Gerald mula sa pag-iisip ni Sherry, ito ay halos isang linggo na ang nakalilipas nang magpakita si Yasmin sa harap ng bahay ni Sherry, kahit na si Yasmin ay nararapat na nasa isang uri ng paglalakbay sa negosyo sa oras na iyon.
Matapos tawagan si Sherry, inutusan niya siya na lihim na tangkeyan si Noemi at tangkaing nakawin ang pera ng scholarship. Malinaw na sinabi ni Yasmin na sa paggawa nito, ma-frame niya si Noemi. Idinagdag na ang mga nasasakupan ng kanyang asawa ay magpapahiram sa kanya ng isang lihim habang ginagawa ni Sherry ang gawa. Ipinangako din ni Yasmin na sa sandaling makuha ni Sherry ang pera, maaari niya itong magamit upang mabayaran ang mga gastos sa medikal na kinakailangan upang gamutin ang karamdaman ng kanyang ina. Sa paghuhukay ng kaunti sa kanyang mga alaala, nalaman ni Gerald na ang kanyang ina ay malubhang nagkasakit halos kalahating buwan na ang nakalilipas, at ang kanyang pamilya na walang ama ay masyadong mahirap upang gumawa ng kahit ano tungkol dito. Kahit na, simpleng Sherry ay hindi maaaring magdala ng kanyang sarili upang magnakaw. Noon ay nang magsimulang banta siya ni Yasmin. Ayon sa mga alaala ni Sherry, sinabi sa kanya ni Yasmin na kung tatanggi siyang tulungan siya, kung gayon ay aktibong susubukan ni Yasmin na putulin ang kanyang bigay sa puntong hindi makakaupo si Sherry para sa kanyang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Sa katunayan, hindi rin niya nakukuha ang kanyang sertipiko ng pagtatapos sa high school. Narinig iyon, agad na kinilabutan si Sherry. Kung tutuusin, ang kanyang pinakamalaking pangarap ay makapasok sa unibersidad. Matapos ang ilang hindi mapakali na gabi ng pakikipaglaban sa pagitan ng kanyang mga pangarap at kanyang moralidad, tuluyang nasira ang determinasyon ni Sherry sa sandaling sinabi sa kanya ni Yasmin na gagamitin niya ang kanyang mga koneksyon upang mawala si Sherry kung patuloy siyang nag-aalangan. Sa pagbabanta na tulad niyan, walang ibang pagpipilian si Sherry kundi ang sumunod. Kasunod nito, sinimulang i-stalk ni Sherry si Noemi hanggang sa kalaunan ay mailabas niya ang pera. Kinagabihan pagkatapos gawin iyon ni Noemi, sumingit si Sherry sa silid sa pananalapi na may susi na dati niyang nadobo. Tungkol naman sa surveillance system, tiniyak ng asawa ni Yasmin na ipadala ang ilan sa kanyang mga tauhan upang harapin muna ito. Dahil sa lahat ng mga nangyari sa likod ng mga eksena, sa paglaon ay nabansagan bilang isang magnanakaw si Noemi. Siyempre, hindi sinisisi ni Gerald si Sherry sa paggawa ng lahat ng ito. Kung sabagay, maliwanag na ang batang babae ay may simpleng puso. Kung hindi man, hindi siya makakatipo ng napakadali sa isip niya. Bilang isang malinis at masunurin na batang babae, hindi nag-alinlangan si Gerald sa katotohanang si Sherry ay naging biktima din sa lahat ng ito. Anuman, kasalukuyang may dalawang bagay si Gerald sa kanyang isipan habang nagpatuloy siya sa pagmamaneho sa bahay ni Sherry. Una, sinabi niya kay Noemi ang lahat na nalaman niya upang makuha ang paglilinaw nito sa lahat ng ito. Tulad ng para sa iba pang mga bagay, nais niyang isave din si Sherry. Kung sabagay, kung talagang ginamit niya ang lahat ng $30,000 upang mabayaran ang mga bayarin sa medisina ng kanyang ina, pagkatapos ay mawawalan pa rin ng pagkakataon si Sherry na umupo para sa kanyang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Ano pa, mayroon ding isang tunay na pagkakataon na siya ay mapunta sa pagkakakulong. Hindi lamang masisira ang kanyang buhay, ngunit ang kanyang ina ay mapupuno din ng kalungkutan. Maaari itong tunay na magresulta sa isang sirang pamilya. Sa pag-iisip tungkol dito ay naalala ni Gerald kung gaano siya kabisa at malupit sa isang babaeng si Yasmin. Sa totoo lang, kinailangan niyang pigilan ang sarili mula sa pagpalo sa babaeng iyon hanggang sa mamatay nang mas maaga silang nagtagpo sa tanggapan ng punong guro. Anuman, matapos marinig ang sasabihin ni Gerald tungkol sa sitwasyon, natapos si Noemi natakpan ang kanyang bibig sa takot. Habang talagang binili niya ang sinabi sa kanya ni Gerald, hindi siya makapaniwala na maglakas loob si Yasmin na gawin ang ganoong bagay, kahit na alam ni Noemi para sa isang katotohanan na siya ay tinatarget niya. Nanginginig siya habang iniisip kung gaano kakilakilabot ang puso ng isang taong naiinggit. Kung gayon, kung totoo ang sinasabi mo, tiyak na masisira ang buhay ni Sherry. Ang mahirap na masigasig na batang babae. Sinabi ni Noemi, ang pag-aalala niyang maliwanag sa kanyang tinig. Hindi pa huli ang lahat. Gayunpaman, sa paghusga mula sa mga pagkilos ng babaeng iyon, sigurado akong magpapadala siya ng ilang mga tao upang bantayan si Sherry sa lalong madaling panahon. Sumabit ka ng masikip, pupunta kami sa lugar niya. Sagot ni Gerald habang agad na nagsisimulang bumilis. Di nagtagal, nakarating sila sa isang shantytown sa mga suburb ng Mayberry. Hindi nagtagal bago ang dalawa sa kanila ay makita si Sherry mula sa malayo, na hawak ang isang thermos sa kanyang likuran.
Sa itsura nito, nagluto lang siya ng pagkain para sa kanyang ina at ngayon ay bumalik na sa kanyang bahay. Pagbukas pa lamang niya ng kanyang pintuan sa harap, gayunpaman, biglang dumating ang dalawang itim na kotse sa isang paghinto sa harap ng kanyang bahay, at palabas ng anim na malalakas na mukha na kalalakihan. Lahat sila ay may mga pagbawas sa tauhan at nakasuot din sila ng mga gintong tanikala sa kanilang leeg. May mga bag sa ilalim ng kanilang mga kilikili at sigarilyo sa kanilang mga bibig. Mabilis na hinarang ng mga kalalakihan si Sherry mula sa pagsara ng pinto sa likuran niya. Ano ang dali, batang babae? Sigurado akong maghihintay ang paghahatid ng pagkain. Sinabi kung ano ang tila pinuno na may isang malamig na ngiti. Kayong mga tao na naman. Nagawa ko na ang bagay na sinabi mo sa akin. Bakit mo pa ako pinapahamak? Sagot ni Sherry habang niyakap niya ng mahigpit ang thermos niya habang umaatres sa takot. Haha, hindi na kailangang matakot. Sa totoo lang, narito lang kami upang bigyan ka ng babala na huwag ibunyag ang pangyayari sa iba kahit na ano. Kung gayon, iyon ang paunang plano, iyon ay napagpasyahan naming gumawa ng dagdag na hakbang sa pamamagitan ng pagtatala sa iyong sarili na aminin sa paggawa ng mga gawa. Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi mo isiwalat sa publiko ang insidente, kung gayon ang video ay magiging ligtas sa ating mga kamay magpakailanman. Gayunpaman, kung ang balita tungkol sa gawa ay kumalat, pagkatapos ay makikita mo sa lalong madaling panahon na ikaw ay sumikat sa buong bansa sa sandaling na i-post natin ang video sa bawat pangunahing site ng social media. Idinagdag ang pinuno habang siya ay tumawa ng malakas, na pinasisigla ang ilan sa kanyang mga tauhan na ipakita kay Sherry ang mga video camera na hawak nila. Kabanata 12:10. Muli, huwag mag-alala, maliit na batang babae. Kami ay magiging mabilis hanggat masunurin ka. Sa katunayan, handa pa akong magbayad sa iyo ng ilang pera, kung pinapabuti mo sa akin, iyon ay gumagamit ka ng pera upang makatipid pa rin ng buhay, kaya't ang susunod kong gagawin sa iyo ay magiging isang patas na kalakalan. Sigaw ng pinuno habang hinihila niya si Sherry sa braso, dahilan upang mahulog sa lupa ang thermos na hawak niya. Habang ang maingat na nakahandang pagkain na naunang niluto ni Sherry para sa kanyang ina ay nabuhos sa buong lupa, mabilis na tinakpan ng pinuno ang kanyang bibig at sinimulang dalhin siya sa isa sa kanilang mga sasakyan. Nang makita iyon, ang limang iba pang mga lalaki ay nakatayo sa gilid habang tumatawa sila sa kilig. Gayunpaman, ang isa sa mga tawa ng kalalakihan ay panandalian lamang habang naramdaman niyang may humawak sa kanang-kanang tainga. Bago pa siya makapagreaksyon, naririnig na ang nakakasakit na tunog ng laman na pinupunit. Sa oras na siya ay sumigaw sa matinding paghihirap, kalahati ng kanyang mukha ay nagkadugo na. Casual na itinapon ni Gerald mismo ang napunit na tainga sa lupa bago isiwalat na hawak niya ang isang malaking stick na bakal na nakuha niya mula sa mga kalye. Sa isang solong bagsak sa ulo ng lalaki, agad siyang bumagsak sa lupa, nakakumbinsi habang lumalabas ang bulas sa kanyang bibig. Ang pangalawang nakita nila kung gaano katindi ang pagdurusa ng kanilang kasama, ang natitirang mga kalalakihan ay kaagad na kinilabutan. Tungkol naman sa kanilang pinuno, mabilis siyang tumalon palabas ng kotse, isang nakakapangilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. ****sting bastard. Gaano ka manggahas na sirain ang aming mga gawain? Humihingi ka lang ng kamatayan, hindi ba? Umungal ang lalaking mukhang mabangis habang inaalis niya ang isang punyal na nakadikit sa kanyang baywang. Bago magwelga ang pinuno, isa pa sa kanyang mga tauhan ay nainalas na ang kanyang sariling punyal, at kasalukuyang nagmamadali patungo kay Gerald upang saksakin siya. Gayunpaman, si Gerald ay mas mabilis, mas mabilis. Humawak sa tainga ng sumasalakay, pinilipit ito ni Gerald ng sobrang lakas, na naging sanhi pa ng paninigas na tunog na marinig ng isang bagong sigaw na pumuno sa hangin. Inuulit ang proseso, itinapon ni Gerald ang tainga bago ibasag ang stick sa gilid ng kanyang ulo. Naturally, eksaktong-eksaktong pareho ang reaksyon ng lalaking ito sa una. Ikaw ay B*****starred. Gang up sa kanya. Utos sa pinuno habang mabilis na kumaibot ang kanyang mga talukap ng mata. Kahit na ang pinuno ay tumimbang ng higit sa 100 kilo, ang kanyang mga paggalaw ay hindi gulong-gulong. Sa katunayan, siya ang pinakamabilis at pinakamatalino din sa kanyang mga tauhan. Nag-charge kay Gerald, tumalon siya sa ere, na naglalayong isang sipa na lumilipad sa ulo ni Gerald.
Gayunpaman, nanatiling kalmado si Gerald habang hinahampas niya ang bakal na stick sa binti ng lalaki bago pa man siya makalapit kay Gerald. Kasunod sa mga nakakasakit na tunog ng mga buto na pumutok, ang namumuno ay napasigaw sa sakit habang siya ay natamba sa lupa. Sa hirap na tinamaan ni Gerald sa kanyang binti, ang kanyang binti ay ngayon ay anggulo sa isang paraan na ang kanyang guya ay nakatiklop sa kanyang hita. Matapos baluktot sa isang nakakatakot na paraan, maramdaman pa ng lalaki ang kanyang hita sa mga daliri ng paa. Habang siya ay nagpatuloy sa pagsisigaw sa lupa habang nakakulong ng hindi wasto bago si Gerald ay malamig na idineklara, "Hindi na ako mag-abala sa paggamit ng mga kamao upang talunin kayong lahat. Wala kayong iba kundi mga B*****. Panipi." Matapos sabihin iyon, hinawi niya rin ang tainga ng pinuno bago itinapon. Ngayon ay dumudugo ng labis, ang pinuno ng mga kalalakihan ay halos natagpuan ang kanyang sarili na nahimatay. Mula sa labis na sakit na nag-iisa, nang makita iyon, ang natitirang mga lalaki ay agad na itinapon ang kanilang mga punyal habang nagsisimulang tumakas, matapos makita ang kanilang boss na binugbog ng napakadali, alam nilang hindi nila maiisip na talunin si Gerald, hindi lamang malakas si Gerald, ngunit siya rin ay isang ganid sa paghugot ng tainga ng sinumang binugbog niya, syempre, imposible para sa kanila na makatakas sa una, pagpapatakbo ng mga tumatakas na lalaki, hinampas ni Gerald ang kanyang bakal na stick sa kanilang lahat, na tinitiyak na mapunit ang tainga sa bawat lalaki. Kapag tapos na siya, pinakain niya ang mga tainga na nakolekta niya sa ilang mga asong ligaw. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento, maraming salamat sa pakikinig, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at i-comment ang inyong reaction sa ating kwento.